Magandang araw mga ka-RS. Gusto nyo bang makilala talaga itong motor natin o ang motor nyo? Hindi kasi natin makikilala ang motor natin kung dito lang tayo sa manual titingin. Nakikita natin at nababasa sa manual, pero hindi natin alam kung ano ba talaga o anong itsura ng parts na yan. Okay lang ito, parehas nito. Itong battery, madali natin makita, nasa U-box lang. Pero yung ibang parts, alam nyo na ba mga ka-RS? Lubos nyo na bang kilala ang mga itong motor ninyo? Mga minamahal yung motor? Simple lang, para makilala nyo mga ka-RS, hubaran nyo. Yan. Hubaran nyo. Itong sa akin, parehas nito. O kung ayaw nyong hubaran, panuorin nyo na lang ang video ito mga ka-RS. Sabay subscribe na din para sa iba ko pang video. Ngayon may ginawa akong listahan sa mga significant parts na ipapakita ko. Yan. So, sige, magsimula tayo sa injector. Injector daw. Ito yun, injector mga ka-RS. Ito. May wire siya. Yan. Yan, may wire. At ito, hindi pa itong mismong injector mga ka-RS. Connector lang ito para sa injector. Yun. Ito talaga ang mismong injector. Lipat tayo sa kabila. Ito yun siya mga ka-RS. Ito yung injector. Tingnan nyo kung saan nakakabit. Ito yung injector. Nakakabit dito sa parang intake manifold na galing dito sa air filter. Yun. Doon siya. Patiko na tubo. Yung intake manifold. Then ito siya, ang injector. Next is fuel pump unit. So, ito yung fuel injector. Kung i-trace natin ang linya niya, itong fuel line, itong hose na ito, yan, paakyat. Itong hose na yan, papunta dito. Ito ang fuel pump unit. Meron akong video mga ka-RS, ilalagay ko lang rin sa description dyan sa baba. Panoorin nyo na lang yung itsura ng fuel pump natin. At syempre yung fuel filter nandyan din sa loob. So makikita nyo doon. So isa din ito sa significant na parts. Syempre ito yun, nagbubomba ng gas papunta sa ating injector. So next, pinaka-importante, pinaka-utak ng motor natin. Hindi gagana ang motor natin kung wala ito. Ito siya mga ka-RS. Ito, kilala nyo ba ito mga ka-RS? Ito siya si ECU or ECM. Electronic Control Unit or Electronic Control Module. Yan, ang daming wire yan mga ka-RS doon. Ito siya dito sa connector. Secure naman yan mga ka-RS kasi may rubber siyang nakapalibot. So kahit mabasa siya, hindi basta-bastang pumapasok dito sa ECU. Kaya sabi na pag nababahaan o nababasa ito, nagmumoist, isira daw kaagad. Basta FI daw na motor. Huwag kayong maniwala mga ka-RS, matibay ang Honda natin. Honda pa. So ito yung ECU mga ka-RS. Ito, napapalitan ito ng yung racing ECU. Search nyo lang kung saan kayo makakita ng mga racing ECU. Kasi yung racing ECU mga ka-RS, na nabasa ko sa Google, panood sa YouTube, nire-remap ito. Ginagawa ng mga bagong settings. Magiging monster daw motor pag ganun. Ewan lang kung totoo mga ka-RS. Itong sa atin standard lang. At saka mas medyo mahal yung racing ECU. So next mga ka-RS, ano bang nasa listahan natin? Okay. Itong crankshaft position sensor. Dito. Ito mga ka-RS. Crankshaft position sensor.
dito siya, itong wires na ito, may connection ito papunta dito sa ating crankshaft. Diyan natin makikita kung anong position ng crankshaft na yan. Kung sa pagkakaalam ko is diyan makikita rin natin sa instrument panel natin kung anong gear na siya. So yun, nalalaman kung saan nakalagay ang position, anong gear ng motor natin. Okay, next mga ka-RS, gagawa tayo ito, may listahan talaga tayo para hindi natin makalimutan. Okay, TPS, throttle position sensor. So sensor siya mga ka-RS. Karamihan kasi itong FI natin mga ka-RS puro mga sensor na ngayon, electronic So ito yun mga ka-RS, yung sinasabing TPS. Ito siya, yan. Ito siya ang sensor para sensor siya sa dito sa natin sa intake manifold. Siya ang kumagalaw, yung parang pareha sa carburetor, yung parang sabin na yung dila-dila na gumagalaw, umu-open at nagko-close. Siya ang sensor para doon. Siya ang nagsisensor ng paano na ba kalaki ang open, ang buka ng yung parang may lata ata dyan sa loob na parang bilog. Sorry. And then siya ang sensor papuntang ECU, at ang ECU nagko-compute kung paano karami ang ibigay niyang, isusupply niyang gas or para sa power. So yun ang trabaho ng TPS. And then kaya puti itong nakikita niyo mga ka-RS, itong screw niya may kulay puti. Kasi ang ibig sabihin niyan, wag na wag mong gagalawin kasi sensitive ito sa position mga ka-RS. Ang position niya kasi hindi basta-bastang gagalawin natin yan. Dahil pag ginalaw niyo yan, malaking problema ang darating. At ito yun mga ka-RS, yung sa kabila ng TPS natin. Pag hinila natin ang revolution, ito yung gumagalaw. So yun yung sinasabi kong kanina, yung bilog na nandito sa loob, yung bumubuka at nagsisira. Ito yun, dito nakakonect sa ating throttle sa natin sa manubela. Tingnan nyo mga ka-RS kung gagalawin ko dito. Yan, gumagalaw. So ito yun siya dito, at nasisense ng TPS at nagsisend ng info papunta sa kay ECU. So next mga ka-RS, EOT or engine oil temperature sensor. So maganda itong motor natin mga ka-RS kasi pag na-sense niya ang mainit na ang oil, yun, hindi ko rin alam kung anong gagawin niya kasi wala tayong coolant itong motor natin. Siguro pag na-sense niya na, siguro mag-off or magwa-warning dito sa check engine light, magwa-warning. Di syempre pag nakita natin ng warning, magpapahinga tayo. So hintayin nating mawala. Pag nag-on na, nawala na, ibig sabihin ready to go ulit. Yun ganun sa mga ka-RS. Kasi pag mainit na ang oil natin mga ka-RS, isa ding dahilan na kasi air cooled lang itong motor natin, mag-overheat siya, lalo na sa malayo ang biyahe. Hindi katulad ng ibang mga model ng Honda, may coolant. So no worries pag sa malayo ang biyahe. Ito sa atin air cooled. Pero may nakita ko mga ka-RS, itatry ko kung makagawa tayo ng video sunod ganun, yung may kinakabit na engine oil cooler. Try natin sunod mga ka-RS kung makakabili ako ng ganun o kung pwede ba dito sa ating motor. So ito yun mga ka-RS, yung EOT, engine oil temperature sensor. Sinesense niya, dinadetect niya ang
init ng oil, kung kasi temperature kung pag mainit ng oil, yun nga yung sabi ko, mag-warning ang engine light. So ibig sabihin, pag nag-warning na yan, dapat magpahinga ka dahil may isang sensor na na-sense niya na hindi karaniwan sa motor natin. So bigyang pansin. Next mga ka-RS, oxygen sensor. Ito siya mga ka-RS, oxygen sensor. Kung napapansin nyo, bakit malapit sa ating tambutso? Ito siya, tambutso. Kasi nga, oxygen sensor, katulad rin ng mga sasakyan, mga 4 wheels mga ka-RS, ang oxygen sensor malapit sa tambutso. Kasi dyan, nasa-sense niya kung yung oxygen na lumalabas kompleto pa, safe na ba sa emission or sobra-sobra bang gas, binabalik yan dito sa loob. Mayroon tayong tinatawag dito na nakalimutan ko anong tawag diyan mga ka-RS, catalytic converter. Meron siya dito nakalagay. Pag nasi-sense ng oxygen sensor na medyo marami pang gas na hindi nasusunog, itong dito sa catalytic converter, hinuhold niya yan at binabalik yan mga ka-RS. Binabalik niya yan papunta dito sa ating motor. Yun ang na-search ko bumabalik sa ating motor para magamit ulit o completely nasunugin para paglabas ng substance harmless na. Tulong na rin sa fuel efficiency. So yan mga ka-RS, yan yung oxygen sensor. Next mga ka-RS, so next ito na mga ka-RS, throttle body. Ito na yung unit ng throttle body. Ito na siya, kasali na dito ang TP sensor, fuel injector, pero alisin niya. Ito talaga yung throttle body. So kasali na ang TP sensor. So ito, kasali rin ito mga ka-RS sa throttle body. Yan, pag tinanggal mo ito dito, ito na yan siya, ang throttle body. Yung TPS, katulad ng sinabi ko, hindi basta-bastang ina-adjust yan mga ka-RS. Mayroon silang voltage na tinitingnan dyan at ang posisyon niya maselan. And next mga ka-RS is idle screw or idle air screw. Yun mga ka-RS, kung nakikita nyo yung screw na may spring dyan, yun tinuturo ng screw ko, yun, yan siya, yan yung ina-adjust natin sa idle, sa minor natin. May video ako mga ka-RS, kung gusto nyo panoorin, ilagay ko ang link dyan, nasa baba. So ito yan siya, yun mga ka-RS, yun yung tinuturo. Ito yung ginagalaw natin clockwise and counterclockwise para matempla natin ang minor natin. Yan siya mga ka-RS, ang idle air screw para sa adjustment. So syempre itong fuel filter box, nasa loob niya yung fuel filter. Madali lang naman buksan yung mga ka-RS, may mga screw yan dyan. So and then ito, ignition coil. Syempre papunta yan sa spark plug natin. Ito flasher. Ito yung regulator. And then syempre mga ka-RS, hindi gagana itong motor natin pag walang battery. Yan siya mga ka-RS, madali lang yung tanggalin. Meron siyang mga extra fuses dyan, at mayroon dalawang fuse dyan, sub fuse ang isa. At dito rin natin makikita yung isang, yung parang pulang dyan, yung dyan natin ginagawa yung pagre-reset, manual reset. Kung gusto nyo ring makita at mapanood, mayroon din akong video dyan mga ka-RS, ilalagay ko lang din for your consumption. So yun lang mga ka-RS, sana yung nakatulong sa inyo ang video ito. Maraming salamat. Please subscribe
For more videos, God bless, ride safe mga ka-RS. Sana'y nakatulong sa inyo. Maraming salamat.